Hello guys, nandito na naman tayo at eto pag-usapan naman natin natatandaan nyo pa ba sa lahat ng mga naka-attend sa akin sa live ko yesterday sa YouTube at sa sa FB. Eto binanggit ko sa inyo guys patungkol dito sa mga bagamat ito ay matagal pa pero at least aabisuhan ko na kayo, okay? So ang content kong ito ay panawagan sa lahat ng mga sumusuporta sa atin, sa mga loyalista, sa mga pink, at sa mga dilaw, at higit sa lahat sa mga vloggers na pro-government, maliit, malaki, kung ikaw ay nagko-content, eto pakinggan mo. Para sa iyo to at ito ay kailangan nating pagtulong-tulungan para sa darating na eleksyon sa 2028. Ako ay nagbibigay ng isang suhestyon o proposal para sa ating lahat, okay? Sapagkat sa mahabang panahon, itong iglesia itong kulto, masyado na tayong binalahura ang Pilipinas. Masyadong niyabangan, masyadong niyurakan ang ating mismong sistema, Sistema ng pagpapatakbo ng gobyerno higit sa lahat ay sa pagdating sa eleksyon. So sila ay masyadong nagyabang at naghari-harian, nagmistulang umaktong para bang sila ang siga at walang politiko na pwedeng sumalag sa kanila. Bagamat ito ay totoong-totoo talaga, palalo pagdating diyan sa Quezon City, talagang malakas ang kanilang impluwensya at malaki ang takot ng mga politiko sa lugar na yan dahil nga sa napapaniwala nila na tinatawag na black voting. Ito guys ngayon kailangan na natin at napapanahon na palagay ko ito ay dapat nating labanan. Bakit? Sapagkat itong mga ito ang bilang lang naman ito sa census na nakaraan ay wala pang 3 milyon. Okay, hindi pa umabot sa 3 milyon. Habang ang malaking porsyento ng mga botante sa Pilipinas ay mga Katoliko, ilang porsyento, malaki-laki rin ang porsyento ng Islam, pero ang Katoliko maliit lang talaga, Kung sa percentage napakaliit, para mga 2% lang yata. Okay? So ngayon, ano ang kailangan natin gawin? Guys, magkaisa na tayo. Bakit? Ito ang dapat nating gagawin. Ngayon pa lang, unti-unti nating iparating dito sa mga politiko, okay? Na tayo ay magkakaisa na ang sino mang i-endorso ng iglesia, ito man ay gusto nating politiko, pinapaboran natin ang politikong ito, pero pag siya ay lumapit sa kulto, nagpa-endorso o humingi ng tulong, dapat ay i-boycott na natin, okay? Ipamukha natin sa kanila na hindi natin sila ikakampanya, hindi tayo tutulong at ikakampanya natin sila na sila ay wag iboto ng taong bayan sapagkat sigurado ako, pag sila ay nanalo, magbabalik yan ng tanaw ng utang na loob sa kulto. Di ba ga? So kailangan ito ay atin nang ipamukha dito sa mga politikong ito para maramdaman nila, teka, mas malaki ang mawawala sa amin kesa sa aming mapapakinabangan dito sa kulto. Alalahanin ninyo mga politiko, mga kababayan natin Itong kultong ito, yung kulto na yan, alam nyo, yung black voting nila, hindi totoo yan. Ginagawa nila ang black voting, last minute nila isasabihin kung sino ang iboboto kasi tinatansya lang nila kung sino yung mga malakas sa survey. At yung mga malakas sa survey, yun ang kanilang ililista na kunwari i-endorse nila. Yun ay pupunuan lang nila yung mga kung kulang dun sa mga lumapit sa kanila. 'Di ba? Halimbawa, 8 lang yung lumapit sa kanila at nagbayad o kung ano pa man, 'di ba? Na siyempre, magbibigay ng kapalit dahil sa hinihinging pabor. So, kung 8 lang, gagawin nila. Yung 4, kung sino yung pinakamalapit sa survey, yun ang ililista nila. Okay? So, para masabi na kapag nanalo ang mga ito, dahil
kaya nanalo ay dahil sa kanila na ipapanalo nila. Paano kayong ipapapanalo ng 2 milyon, Aber? Maaari doon sa mga lokal. Pero sa national ang tinutukoy ko. Sa lokal, yung mga 10,000, talagang nagmamatter na yan. Pero, meron ba talagang 10,000 mga miyembro sa bawat lokal yung mga yan? Parang wala naman. Di ba? Pero nagmamatter talaga yun. Pero mas mamatter dahil kahit pa sa mga lokal, mas malaki pa rin ang bilang ng mga ibang reliyon, partikular ang Katoliko. Ngayon, ano ang dapat nating gawin, mga ka-BBM ko, sa lahat ng mga vloggers na makikiisa sa akin, no? Ipapaalala ko ito sa inyo pag malapit na ang eleksyon, pag naghain na ng certificate of candidacy, sisimulan na natin na mag-vlog na tayo ng mag-vlog at iparating sa lahat ng Katoliko na kahit anong kulay ka, kahit pa sabihin mong gusto kita at ipapangampanya kita, pero once na ikaw ay lumapit sa INC, isasama natin sila sa listahan. So, lahat tayo magkakaisa. Kahit sino pang politiko yan, lalo na yung mga nasa nasyonal, mga senador na tatakbo, yung mga, identify na natin yung iba, ha? At meron pang iba, pag sila ay lumapit sa INC o endorso sila, matik ang gagawin natin. Hindi natin sila endorso, bagko sasabihin natin sa taong bayan, wag iboto. Sapagkat ano ang aasahan natin pag ito ay mga nahalal? Ang aasahan natin sa mga ito, sila ay magbabalik ng utang na loob dito sa kulto. At hindi yan maglilingkod. Magiging bias ang mga yan. Hindi yan magiging matapat. Alam nyo guys, hindi totoong maraming hindi inendorso ang INC na mga nanalo at marami silang inendorso na mga natalo. So, kailangan malaman natin ito, no? So, bakit natin sila pagbibigyan ng bakit hindi, ito na yung panahon na tayo ay manindigan at tumayo. Sabi nga nung di ba, nila Father Reyes tsaka nung isang kasamahan niya, panahon na ito na tayo ay magkaisa. Kung kaya nilang gawin yan, ay kaya rin natin. Ay totoo po, kaya naman po lahat, no? Kaya talaga natin gawin niya. Ako ay walang reliyon, di ako member ng anumang reliyon, pero tutulong ako, di lalo na kayo ng mga miyembro ng mga Katoliko at ng iba pang mga reliyon, sumama na kayo sa panawagan at gawin natin itong advokasya, sama-sama tayo, no? Na ipapangampanya natin ang mga hindi magpapa-endorso sa kultong ito, pero ang magpa-endorso sa kultong ito, automatic, tatanggalin natin sa listahan ng ating mga balota, ipapangampanya natin na wag iboto ng taong bayan sapagkat sigurado tayo na ang gagawin niyan ay magbalik lamang ng utang na loob dito sa kulto. Di ba? So, ipamukha natin, panahon na para gibain natin yung kanilang naratibo ng black voting na yan. Tandaan ninyo, hindi na totoo ang black voting. Maaaring noon, nung hindi pa tayo automated. Ngayong automated na tayo, hindi na po yan totoo. Marami po akong kaibigan na hindi naman sinusunod yan. So, kaya maging yung mga miyembro niya na matitino, hindi na rin po sila sumusunod. Kaya wala na pong katotohanan yan sa panahon ngayon na automated na. Yung black voting na yan, hindi na po yan nagbibigay ng garantiya dito sa mga kumakandidato, pero mas maganda na ipapaalala natin sa kanila at talagang ididikdik natin sa isip nila na kung ikaw sa huling oras ay i-endorso ng INC o dahil kusa kang lumapit, siyempre kailangan din natin i-balance, no? Kung inendorso lang naman ng hindi nila alam, bakit naman natin hindi pa rin sila iboboto kung matino naman, pero parang malabo mangyari yun, imposible na hindi nila alam na hindi sila i-endorso ng INC. So ngayon, kailangan gawin natin to, basta inendorso ka ng kultong yan, automatic, natin, tatablahin natin ang mga kandidatong yan. Okay? Sa ganong paraan, palagay ko matatauhan ng maraming mga politiko. Okay? So, yun lang po. At sana magsama-sama tayo sa advokasiyang ito. Sa mga bobong didilis na may saya dyan na nyo. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!